Hello, Sir John Michael. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, testingin natin yung unit na order nyo. DWE High Kappa 6.0 IREX. Ayan, so medyo mahaba siya kasi 6 inches yung barrel niya. Okay? So, ayan sir, fiber optic, front side and rear side. Right? Yan. Okay. So, ngayon, meron siya kasamang lahat ng mga IREX or T-Rex. Meron kasamang mount para sa red dot kung sakasakali. Yan. Papalatan mo to. Ganyan. IREX sa T-Rex merong kasamang sa box, no? So, yan. Tapos, itong IREX meron parang buffer kasama. Libre. Yan. So, basta tayo kapag kung ano yung kasama sa box, yun yung bibigay ko sa inyo. Hindi ko siya tinatanggal tapos hindi natin binibenta ng hiwalay. So, ito yung extra mag, tapos ito yung kasamang mag, no? So, medyo na-modify na natin sila. Kasi nga, pag hindi mo sila minodify, hindi sila perfect fit. Okay? So, yan yung parang special na ginagawa ko sa mga T-Rex at IREX. Minomodify ko sila para fit na fit sila. Ayan. So, mapapansin mo yan, nakalubog. Diba? Kasi normally, out of the box, nakaangat yan eh. Nakaganyan yan konti o nakaganyan. So, pag nakaangat, pag bumabaril ka, biglang mahuhulog yung magazine. Parang ganun. May tendency, kasi nga, ito yung kanal. Yan yung kanal. Ito. Hindi nakapasok talaga dyan yung mag catch. Okay? So, yun yung mga ginagawa natin. Kaya medyo hindi mabilis, hindi ganun kabilis. So, talaga kailangan talaga may oras tayo nilalaan pag nagpe-prepare ako ng mga order. Okay? So, ngayon, testingin na natin. Okay? So, ito yung testing natin yung dalawang magazine. Okay. Ayan. Yan. So, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Pareha, 7 nilagay ko. Okay? So, naman itong maubos na ang sinisimot ko na lang. Simot na simot. Okay, ayan. Turning on the chronograph, no? Ayan. Okay. So, ayan. Trigger finger out parati pag mahawak ng baril. Okay? Lalagyan mo lang yun dyan pagka kakalabitin mo na. Parang ganun. So, ayan. Okay. So, first mag. Right? So, check natin. Ilan FPS. Hindi naman ako masyado nabingi. 398.1. Kasi nga medyo usog na ako ng mesa. Oh, yun, medyo malakas. 390.2. Teka lang, dikit natin yan dun. 384.8. Lakas. 381.6. 377.2. Ano na ba? Napoto ko. 373.8. No? Tapos, wala nang bala yung magazine. Hindi rin kakamali. Okay? Pero meron pa isa dito. Change mag. $394.7.
386.1. Ayan, suko nga dito. Tanong. $383.7, $373.5, $373, $371.9, $369.8, $363.4. Ayan, nag-open chamber siya. Wala nang bala. Okay? Ayan. Okay. So, ngayon, next info is about lube, di ba? Actually, pagdating sa pistols, hindi ako naglalagay ng lube. Alright? Bihira ako maglagay ng lube sa pistol. Actually, hindi nga yata eh. Bihira. Pero, pwede mo naman lagyan. Ang purpose kasi kasi magkaiba yung tunay na baril sa airsoft eh. So, kahit hindi mo siya lagyan, mag-function siya. Ngayon, if ever naman, kung gusto mo lagyan is, depende kasi kung ano yung purpose mo. For example, ito, this is a brand new airsoft gun, right? So, pagka kinakasa mo to, ayan, meron ka mafe-feel na parang yung mga ganun. Kasi nga, siyempre, ito, metal. Yung metal yung upper slide niya, tapos yung frame, itong part na to, metal din naman to. Itong grip, yung plastic. Kasi nga, this is a 2011. So, yan, meron konti. So, kung gusto mong parang maging mas madulas yung slide niya, kakalasin mo lang naman siya. So, dito, may kanal. So, medyo ibapak mo lang yan, tapos hanapin mo yung kanal. Ito, yung dalawa yung kanal. So, yung slide stop kasi, yung parang slide catch, yung ganito niya, itatapat mo doon sa pangalawang kanal. Parang ganyan. Tapos ipupush mo lang dito sa likod. Okay, so yan. Tapos, hawakan mo lang, syempre. Hawakan mo to kasi matanggal na kasi to eh. Baka biglang mahulog. Mayulupi ito pag nahulog sa floor to. Okay, so ganyan yung itsura niyan, no? Yan, so ito yung buffer niya. Yan. Tapos meron pa isang buffer dito. So parang doble yung buffer na to eh. Kaya mas reduce yung shock na to. Okay, so yan. So ito, so pag maglalagay ka ng lube, kasi dito nga yung nagsaslide, diba dito. Tapos ito yung railing, yan, ito yung railing. Diyan kumakapit yung slide, no? Tsaka dito, yan. Dito, tsaka dito. So pwede ka maglagay ng, pwede ka mag-spray dito, konti dito sa railing. Tapos dito rin, sa may likod na part, yan dito. Tapos dito, konti lang ha. Para hindi naman, baka magbaha na eh. Tapos, kung gusto mo, pwede mo rin gamitin yung daliri mo. Medyo pahid-pahiran mo ng ganyan. Okay? Or pwede rin gamitin mo grasa. Kasi nga, yung grasa mas malapot. So, mas matagal siyang mawala or matanggal. Or ganun. Kasi pag lube, syempre, para mas mabilis mawala eh. Ganun. Tapos, pwede rin naman dito kung gusto mo. Diba? Ito. So, pwede ka rin mag-spray dito. Yan, sa railing. Konti lang. Or dito, sa likod. Yan, dito sa railing. Yan, ganyan. Tapos, kapag dun sa mga makakapanood na to, if ever na may mga tatanong kasi kung okay lang ba na itago yung airsoft gun ng matagalan, meron kasing piston head dito sa loob na to, yan. Goma kasi yun eh. So pag matagal mong hindi gagamitin yung airsoft mo, pwede mong sprayan ng silicone lube or silicone oil yung loob para ma-moist, kasi ang silicone lube kasi ano siya, parang moisturizer siya para sa mga goma at saka plastic. So tendency ma-moisturize yung piston head, mas matagal siya magda-dry.
So kahit na matagal mo siyang hindi gamitin, pagbalik mo, more or less ganun pa rin yung integrity niya. Parang malambot pa rin siya. So hindi siya mabibiyak. Hindi siya, kasi pag goma kasi yun, pag matagal na hindi nagamit, nagkakake. So yun yung advantage. Okay? So ayan. So ganyan lang naman yan. Simple. Alright? So ayan, babalik ko na. Tapos kasi yung mga parts dito, actually yan, hindi ko ini-sprayan yan. Kasi nga, pag ang baril mo kasi, parati mong ginagamit, eventually kasi mapupudpud yan, no? So, kailangan mo palatan. So, pag nilagyan mo ng silicone spray yan, silicone lube, pampadulas yun eh, tama? So, mas mabilis siyang mapupudpud. Ganun. Kaya, kung gusto mo tumagal, huwag mo masyado na-sprayan. Diyan sa yung mga laklak niya. Yun, ganun lang. Okay? So, ayan. Balik natin. Hammer down. Okay? So, teka, wait. Testingin natin yung safety. Ayan. Okay? Ambidextrous. So, kapag naka-hammer down, huwag mong gagalawin yan. Kasi matigas yan eh. So, mamaya masira. So, huwag mong galawin. Medyo gagalaw ng konti yan, pero huwag mo pipilitin kasi baka maputol. So, ganun. Okay? So, ayun, Sir John Michael, okay na ang inyong unit. So, pwede ko na siya i-pack at dalhin sa courier mamaya para ma-deliver na siya sa inyo. Okay? So, ayun, sir. Thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless, sir. Bye-bye.